Praise God. So salamat po sa testimony, no? Talagang nakaka-bless po, no? Kanina nga po nagtitestify po sila. Lala ko po si Mami Evelyn, ano? Si Mami Evelyn po, talagang very close po siya sa akin. Talagang naging malapit din po kay Mami Evelyn, kaya talagang yung lungkot ko rin po, ano? Yung lungkot ko rin po nung time na nalaman ko na nawala siya during that time. But I believe, no? I believe Mami Evelyn is enjoying in the presence of God in heaven. Amen? So, kaya ganun po, no? Sa life po natin, ano? Kagaya po nung senior po nila, no? Talagang hindi po natin alam eh. Hindi po natin talaga alam kung hanggang kailan. Kaya dapat po, every moment po sa life po natin, enjoy po natin. Enjoy po natin yung mga kasama po natin sa buhay, nakasama pa natin sila, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. Ano? Every moment, enjoy po natin na makasama po natin sila. Lalo na po yung ating pong mga parents na nakakasama pa natin, na talaga pong i-enjoy po natin na sila po ay makasama po natin. Amen? Amen. Kaya dapat po, no, sa life po natin, ano, lagi po natin isipin. Ganito po, no, para po natin ma-enjoy, para po natin lalong maranasan yung kasama natin sa buhay. Every day, isipin po natin is a last day. Every day is a last day. So, every day is a last day. Para po lalo po nating ma-enjoy po na kasama po natin sila. But hindi ko naman po sinasabi this is your last day. I mean po na yung po dapat yung ano natin, ano, yung po yung ano natin na hindi po natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama eh, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan nila tayo makakasama. Kaya dapat every day we need to think this is the last day. Kaya bigay na po natin yung pinaka-the best. Bigay na natin yung pinaka-the best na pwedeng magiging masaya siya, pwedeng magiging masaya kayo, at yung pinaka-the best na talagang mararamdaman ninyo, lalo na yung pag-ibig. Amen? Lalo na yung pag-ibig na bawat isa. And of course that, again, this month po is the month of February. Amen? Kaya po, hello, love month again. Amen? Hello, love month again. Kaya love month again naman po. Kaya po ang ating pong series, yan po, All by His God's Love. Yan po yung ating month series, All by His God's Love. Amen? All by God's Love. Yan po yung ating pong series for this month of February. Yan po yung ating pong mga maririnig sa ating pong mga pastor this month of February. Kaya dapat po talaga na ito po ay ating pong marinig po yung series po na to. Marami po tayong matututunan, marami po tayong revelation na malalaman po about love. Amen? Kaya po yung love po na yan, napaka-importante po na yan. Kaya sabi rito, all by His God's love. Yan po yung ating pong series na pag-uusapan. So, God's love, sabi rito, is the source, sustainer of all things from creation to redemption in every aspect of our daily lives. Ang pag-uusapan po natin ay, lahat po ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi dyan, is the source, sustainer of all things from creation to redemption. Yung pag-ibig po ng Diyos na meron po tayo, yung pag-ibig po ng Diyos na pinaparanas po sa atin, this is not only this time, but this one is from creation to redemption. Nagsimula po yan from creation. From creation po, pinakita na ng Diyos yung pag-ibig niya sa tao. Remember, no, in creation, just imagine, God create everything. Alam naman po natin yan, no, in Book of Genesis. Lahat po nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. But imagine, tignan po natin kung paano yung pagkakalikha ng Diyos. Ano po ba yung unang nilikha? Lahat ng bagay o yung mga tao? Imagine po, ang una pong nilikha ay yung lahat ng bagay. Nilikha po niya yung liwanag, nilikha niya yung lupa, nilikha niya yung tubig, nilikha ng Diyos muna yung mga halaman, nilikha muna ng Diyos yung mga puno. Inihanda muna ng Diyos lahat ng bagay bago niya likhain ang tao. Kasi gusto ng Diyos, pag nilikha niya yung tao, lahat ng bagay na kakailanganin, nandoon na. Inihanda na ng Diyos lahat. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ganun po yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita po niya. Inihanda niya muna lahat ng bagay para po pag nilikha niya yung tao, lahat ng pangangailangan, lahat ng kakailanganin ng tao na nilikha niya, nandoon na lahat. Wala na siyang hahanapin pa. Amen. At praise God,
At dahil din po sa pagkakalikha ng Diyos sa tao, ang pagkakalikha po ng Diyos sa tao is very unique. Very unique po siya. Bakit? Kasi lahat ng bagay po nilikha sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan lamang ng salita. Nilikha po ng Diyos yung lahat ng bagay. Pero nung likhain ng Diyos yung tao, nilikha niya to by His own. Nilikha niya to. Pinorm po niya. Pinorm niya yung tao. Yung alabok, kumuha siya ng alabok, pinorm po niya. Pinorm po niya at nilikha po niya yun as like is His image. Di ba? So ganun po. Ganun po yung ginawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao o ayon sa kanyang wangis. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya from creation, pinakita na po ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Amen? And then after, until redemption. Yung redemption po, hanggang po doon sa pagtubos po sa tao, pinakita pa rin po niya yung pag-ibig ng Diyos. Kaya from creation to redemption. Redemption through our Lord Jesus Christ. Amen? Na kung saan po ang ating Panginoong Hesus ay binigay po ng Diyos Ama para sa tao. Dahil po ang tao po ay bumagsak po yung tao dahil po sa kasalanan. Pero dahil po mahal ng Diyos ang tao, di ba sabi nga, John chapter 3 verse 16, ano sabi doon? For God so loved the world. Yung word po doon is, yung word po na sinasabi po doon is yung tao. Tayo po yun yung tao, yung word. For God so loved the world and He gave His, our Lord Jesus Christ, binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak for us. Binigay po niya yun dahil ayaw po ng Diyos na ang tao ay mapahamak, ayaw ng Diyos na ang tao ay tuluyang bumagsak. Kaya ang ginawa po ng ating Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoong Hesus upang maging pagtubos sa kasalanan. At ang sabi pa rin, whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Diba? Upang hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ganun po yung kalaki yung pag-ibig niya. Kaya sabi dyan, all is by God's love. Kaya lahat po, no? Lahat po ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Yan naman yung gusto natin mangyari. Ano? Ako nga, minsan sinasabi ko, sana laging pag-ibig na lang. Puro pag-ibig na lang. Lahat. Pag-ibig na lang. Kung iisipin po natin, lahat ng mga gagawin natin with love, lahat ng gagawin natin with love, di ba napakagaan, napakadali. Pagka may pag-ibig yung ginagawa natin, lalo na to sa mga misis, di ba? Pagka kayo nagluluto, kayo at talagang naman nagluluto kayo dahil with love, di ba? Pag nagluluto kayo na may pag-ibig, lalong sumasarap yung luto ninyo. Kahit sa mga mister, di ba? Lalong sumasarap yung luto pag may pag-ibig. Pagka tinanong ka ng asawa mo, anong nilagay mo rito? Anong sahog nito? Ba't napakasarap? Alam mo kung nilagay ko dyan, ano? Love yung nilagay ko dyan, kaya masarap yan. So, ganun yung love. Kaya everything is all is by God's love. Kaya tayo man, lahat ng gagawin natin dapat with love. With love lahat yung gagawin natin. Kaya napaka-importante na maunawaan natin na all is by God's love. God's love. Lahat po na nangyayari sa atin, lahat ng meron tayo, lahat ng situation natin, lahat ng mga tinatangkilik natin because of God's love. And because of love, di ba tinatanong natin minsan, what is love? What is love? Lalo na nung araw, ng panahon namin, ewan ko kung inabutan niyo yung Islam book. Yan, yung Islam book. Yan, kung pinabutan niyo yun, malamang inabutan niyo yun. Di ba, bibigyan kayo? Susulat niyo yun, ano yung nakalagay doon? May nakalagay doon, what is love? What is love? Ano yung number 1 na nilalagay na sagot to karamihan? Love is blind. Di ba? Love is blind, yung karamihan nilalagay doon eh. Pero ako, sagot ko lagi doon, love is nothing. Kasi walang nagmamahal sa akin during that time eh. Love is nothing. Wala pa akong mahal yun eh. Kaya nilalagay ito lang, love is nothing. So yun po yung mga sinasagot natin, mga nilalagay natin sa Islam book. So but praise God, tayo po as a Christian. As a Christian, tayo po binigyan po tayo ng pattern. Binigyan po tayo ng meaning ng Lord kung ano po talaga yung love. Kung ano talaga yung meaning ng love. At ang ibinigay po sa atin, this is 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 5. Basahin po natin sabay-sabay. Love is patient. Love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it is not dishonor other, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong.
So yan po yung binigay po sa atin na meaning ng love tayo po as a Christian. So napaka-importante niyan. Love is patient. Love is kind. So pagka wala yung patient, wala yung kind, I don't know kung magkakasama pa tayo ngayon. Di ba? Yan po yung love. Napaka-importante niyan. It does not envy, it does not boast. Yun yung love na binigay na meaning sa atin para sa ating mga Christian. And because of love, panahon na naman ng pag-ibig ngayon, panahon na naman talaga makikita natin, talaga marami ngayon, mga sweet na naman, di ba? Makita natin kung paano yung pag-ibig na kung paano nila ine-express yung pag-ibig nila sa isa't isa. So, kaya wait lang po tayo, no? At wag po tayong wait lang po tayo dahil meron pong inihahandang sorpresa sa atin yung ating pong leaders ng ating couples. So excited po ba kayo? Merong inihahanda po ang ating pong couples. Kaya hindi ko rin po alam. Secret po yan. Na-excite na lang po tayo. Amen? So secret po yan yung inihahanda po sa ating couples leaders, Brother Andre and Sister Reyna. So ma-excite na lang po tayo kung ano po yun. So kaya basta ano po tayo dyan, may enjoy po tayo dyan sa nire-ready po nila para po sa ating pong couples. So because of love, no? So yung pag-ibig, yan po yung isa na karamihan na iniintay ng marami, lalo na ng mga binata't dalaga, no? Yung panahon ng pag-ibig, yan po yung iniintay ng marami. Dahil sabi nga, pagka panahon ng pag-ibig, marami naman sweet. Meron niya akong naalalang kwento eh. Gusto niyo ba ng kwento? Sandali ako, tayo lang naman nandito eh, di ba? Parang medyo naman ang konti. Meron ako naalalang kwento tungkol sa isang waiter. Itong waiter, habang nag-iintay siya doon sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya, meron pumasok na dalawang matanda. Itong dalawang matanda na to, kakain sila. So nilapitan niya, sabi niya, "Nay, Tay, dito na po kayo maupo." Tapos sabi niya doon sa tatay, "Ano pong order niyo?" Sabi ng tatay, "Ang order namin is isang hamburger lang." "Isang hamburger?" Sabi ng waiter, "Bakit po isa lang? Dalawa po kayo ni nanay." "Hindi, isa lang." "Eh bakit nga po?" Sabi nung tatay, nung lalaki, "Eh kasi gusto ko lagi hati kami sa lahat ng bagay. Kahit sa pagkain gusto ko lagi kaming hati, lagi kami share. Yun ang gusto ko." "Ganun po ba? Sige po." So ginawa ng waiter, malis na siya. Kinuha niya yung hamburger. So maya-maya, ito na, dumating na yung waiter. "Nay, Tay, ito na po yung hamburger ninyo." So nilapag na ng waiter doon sa lamesa. So ang ginawa po nila, so story short, kumain na una, tinitignan po ng waiter. Pinagmamasdan ng waiter ngayon yung dalawang matanda. Tinitignan niya kung paano kakain. So ang naunang kumain yung nanay, yung babae. So kumain siya. So kinain ng nanay yung kalahati. Pagkatapos kainin ng nanay yung kalahati, ginawa po nung nanay, inilagay na yung kalahati doon sa lamesa. Tapos tinitignan ngayon ng waiter, yung tatay. Ang tatay, tinitignan niya, bakit hindi pa kinakain yung kalahati? Tinitignan niya, bakit si tatay ayaw pang kainin yung kalahati? Tapos na, kinain na ni nanay yung kalahati. Ginawa niya, nilapitan niya. Kasi tinanong niya, "Tay, bakit hindi niyo pa po kainin yung kalahati ng hamburger? Diba sabi niyo, hati kayo? So nakain na po ni nanay yung kalahati. Ba't hindi niyo pa kainin yung kalahati?" Alam niya, sabi po ng tatay, sabi po ni tatay, "Oo nga, kasi hindi ko makain niya kasi gusto ko share kami." "Eh bakit nga hindi pa niyo kainin? Nandyan na." Sabi ng tatay, "Eh kasi iniintay ko pa yung pustiso. Nasa kanya pa." Iniintay pa yun niya yung pustiso. So yun pala. Pati pala sa pustiso, share sila. So gano'n. So kwento lang po yung joke lang po. So ganun po sila ka-sweet. Okay. And because of that, yung ating pong title for this week, yung ating pong first title for this week is Love in Action. So yan po yung ating title po ngayon, Love in Action for this series. Love in Action. Sabi rito sa 1 John chapter 3 verse 18 to 20, "Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our action. Our action will show that we belong to the truth. We will be confident when we stand before God. Even we will feel guilty, God is greater than our feelings and He knows everything." So sabi po dyan,
ang pag-ibig daw, huwag daw tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, kundi umibig tayo sa pamamagitan ng gawa. Kaya with action. Kaya yung title natin, Love is with Action. Ibig sabihin, kailangan makita po natin, madali kasi by word madali sabihin yung pag-ibig sabihin lang natin, I love you, mahal kita, di ba? Ganun yung natin sa by word. Pero ang gusto lang dapat ipakita natin sa pamamagitan ng gawa, with action. Yung sinasabi sa atin ng verse dyan. And dito po sa love with action, meron po tayo dapat i-consider po rito. The way to consider the love with action. Sabi rito, salvation through Christ. So, ganun po, salvation through Christ. Ibig sabihin yan, kung mahal po natin talaga yung ating mahal sa buhay, kung mahal natin yung kaibigan natin, kung mahal natin yung ka-office mate natin, kung mahal natin yung kapatid natin, dapat with action, lalo na po through salvation. Paano po natin gagawin yung love with action through salvation? I-share po natin yung gospel. I-share po natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. I-share po natin sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Kung paano natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos, ibahagi po natin sa kanila. At kung paano natin naunawaan yung John chapter 3, verse 16. Yan nasabi dyan, daily provision. Kasama po dyan yung daily provision sa love. Yung daily provision po na ibinigay sa atin ng Diyos, yung provision po yun na God will sustain our needs. Kaya sabi dyan, Matthew chapter 6, verse 31 to 33, sabi rin sa 33, di ba? Sabi rin, and all these things shall be added unto you. Seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things should be added unto you. Yung added unto you, yun po yung mga grace of God, yun po yung biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. And then, yung transformation and growth. Yung transformation po na naranasan natin nung nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon sa buhay natin, na nagkaroon ng transformation sa buhay natin, na naiba na po yung pagkatao natin, na nabago tayo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi ron, if anyone be in Christ is a new creation, the old is past and the new has come. Tayo po ay bagong nilalang na. Nagkaroon ng transformation sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung transformation na naranasan natin, na nangyari sa buhay natin, i-share po natin sa kanila kung paano nagkaroon ng pagbabago yung buhay natin. Hindi dahil sa sarili natin, hindi dahil sa binago natin yung sarili natin, hindi dahil sa binago po tayo sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na naririnig natin na siya bumago natin. Kaya po yung salita ng Diyos na naririnig natin is not only informational but transformational. Amen? Hindi lang po siya informational but transformational. Yan po yung Word of God. Dapat po yung Word of God na naririnig po natin, hindi lang information para sa atin, kundi transformation para po sa buhay po natin. And we believe the Word of God is powerful, alive and active. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. The Word of God is alive and active. Yan po ay buhay at makapangyarihan sa buhay natin. At because we love, mahal po natin yung mga sinasabi nating mahal natin yung kaibigan natin, sinasabi nating mahal natin yung magulang natin, sinasabi nating mahal natin yung mga family natin, and that is the way how to love them. Share the good news, share the love of God. Kung paano po natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. And answer prayer. Kung paano po yung mga answer prayer na tinanggap natin, kung paano po sinagot yung mga panalangin natin sa buhay natin, and we need to share kung paano nila mararanasan yung mga ganon sa buhay nila. And then, how we can demonstrate love in action. So meron dito, how can demonstrate love in action. Paano natin ito ma-demonstrate? Paano natin ito ma-i-apply? Paano natin ito magagawa sa buhay ito natin? So, ang isang napakagandang halimbawa ng demonstration ay yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay niya ng kanyang buktong na anak. Diba? Romans chapter 5 verse 8, ano sabi ron? And God demonstrate His own love. Sa other translation, and God show His great love for us
Jesus died while we're still sinner. Jesus died for us while we're still sinner. Na kung saan, pinakita ng Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus nung tayo po ay makasalanan pa. Take note po, nung makasalanan pa po tayo, namatay ang ating Panginoong Hesus para sa atin. Ganun pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya para sa atin. And this, how can, sa atin naman, sa buhay natin as a Christian, how can demonstrate love in action? Paano natin to mapapakita naman? Paano naman natin to ma-apply sa buhay natin? First is through kindness. Through kindness. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 32, and be kind to one another. Yung kindness, napaka-importante niyan. Ginawa yan ng ating Panginoong Hesus. Even ang ating Panginoong Hesus is a example kung paano niya ginawa yan. Jesus Christ, ginawa po niya, heal the sick, at pindahan yung mga nagugutom, pinakain niya. And then, every time po doon sa ministry niya, isineshare niya yung kingdom of God. So kasi nahahawa siya, nahahabag siya sa mga tao. Nakikita niya yung mga tao, nahahabag po siya, nahahawa siya. So ganun yung kabaitan na pinakita po ng ating Panginoong Hesus para sa mga tao. Kaya sabi dyan, and be kind to one another. Yung pagiging kindness po kasi, napaka-importante na maunawaan natin. Yung kindness, hindi kabaitan. Ang alam po kasi natin ganito kapag ka mabait yung tao sa atin, mabait din tayo. Ganun kasi, sabi nga, to see is to believe, di ba? Pag nakikita natin yung taong mabait sa atin, mabait din tayo. Pero yung meaning po ng kindness, ganito talaga dapat. Kahit yung tao hindi mabait sa'yo, mabait ka pa rin. So yun po talaga yung kindness. Even the other man is not kind, you are still kind. Mabait pa rin po tayo. So yun yung kindness. Amen? At yung number 2, true forgiveness. Sa pamamagitan ng pagpapatawad. And sabi rin dyan, dealing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you always must do. Yung pagpapatawad. Kasama po yun sa act of love. Act of love na meron dapat tayo. Pagpapatawad. Napakaganda po ng binigay po sa atin, bearing with another and forgiving one another. Diba? Magpatawad po tayo kagaya ng pagpapatawad natin. Magpatawad po tayo kagaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Hesus. And yung forgiving po, pagka po tayo nagpatawad, diba? Sabi nga, forgive and forget. Forgive and forget. Hindi tayo nagpapatawad din, hindi natin makakalimutan. Kasi ganito kung minsan ganito, sige, pinapatawad na kita pero ayaw na kita makita. Diba? Sige, pinapatawad na kita pero ayaw na kita makita. Sige, pinapatawad na kita pero ayaw na kita makasama. So minsan ganun minsan kasi yun ang masakit minsan isipin Pero yung forgiving po dyan, dapat sabi nga dyan, forgive and forget. Kaya nga sabi ng ating Diyos diba? Sabi ron, the sin is I remember no more, diba? Hindi niya naalalahanin pa yung mga kasalanan. So yun po dapat, hindi na po natin dapat inaalala pa yung mga pagkakamali na nagawa sa atin. Kaya forgive and forget. Number 3, true giving. Yan. True giving. Sabi rito, so let each one give us a purpose in his heart. Not greedily or of a necessity for God's love, a cheerful giver. Yung pagbibigay. Kasama po rin yung pagbibigay. Kasama sa love yung pagbibigay. Sabi nga, di ba? Sabi rin, you can give without love, but you cannot love without giving. So kasama po yung pagbibigay tungkol sa pag-ibig. Kaya sabi rin, God's love, a cheerful giver. Through serving other. Through serving other. Kasama po yan, through serving other. Sabi rito sa verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve other as a faithful steward of God's grace in His various form. So kasama yung serving other, yung paglilingkod sa ating pong
kapwa, sa ating kapatid. So lahat naman po tayo, no? Lahat tayo binigyan ng kakayanan, binigyan ng opportunity para makapaglingkod sa ating kapwa. Hindi naman ibig sabihin na yung paglilingkod na parang gagawin mo siyang parang ano, no? Yung alam mo yun, yung parang lahat na lang ibibigay mo sa Kanya. Napakasimple lang ng paglilingkod na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Doon sa Matthew chapter 10 verse 42, sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi doon, ang sino bang magbigay ng kahit isang tubig na malamig sa kapatid mo ay kinalulugod ng Diyos. So ibig sabihin ganun po yun, yung paglilingkod. Yung paglilingkod. Lahat po tayo binigyan, lalo na po sa church, ano? Dito po sa ating church, lahat po tayo binigyan tayo ng gift. Binigyan tayo ng gift how to serve. May iba't ibang gift po sa atin na binigay how to serve. So, sabi diyan, gamitin po natin to serve other. Yung mga gift po na yun na binigay sa atin. Even Christ, no? Even our Lord Jesus Christ. Sabi ron sa Matthew chapter 10 verse 28, sabi ron, the Son of Man not come to Him to be served, but to serve. Na parito ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Even ang ating Panginoong Hesus, na parito siya upang maglingkod. So, ganun din po yung purpose. Isa po sa purpose ng God, kaya po tayo narito ngayon, kaya po tayo natututo, lumalago, isa sa purpose ng Lord, na tayo po ay makapaglingkod. Makapaglingkod unang-una sa Kanya, and then makapaglingkod tayo sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. And that is very important about love. And then, we have a story, no? Isa sa story na to na natin pong mababasahin. Alam na alam po natin itong story na to about the prodigal son. Alam na alam natin itong story na to. The prodigal son is, pinapakita rito kung gaano yung great love, yung pag-ibig na meron. So alam naman natin, ano, the story of this prodigal son, na kung saan itong anak na to, hiningi niya yung parte niya, hiningi niya na yung mamanahin niya. Kahit buhay pa yung tatay niya, hiningi na niya yung parte niya, na kayamanan, hiningi na niya yung mamanahin niya. And then ibinigay sa kanya ito ng kanyang ama. Ano ang ginawa nung prodigal son? Lumayo siya, ginawa niya, nilustay niya, inubos niya lahat sa kalayawan yung mana na nakuha niya. Hanggang sa dumating yung time na naubos na yun. Hanggang sa doon na rin siya, wala na siya talagang matirahan, wala na siya makain. Doon na siya sa kural. Sa kural yung kulungan ng baboy. Doon na siya, kinakain na rin niya pati yung pagkain ng mga baboy. At during that time, bigla niyang naisip na ang hirap ng buhay na niya. Ang hirap na ng buhay niya. Kaya naisip niya na siya ay babalik na lang doon sa kanyang tatay. Babalik na lang siya doon sa tatay niya. At ito nga yung Luke chapter 15 verse 18 to 24. Ano dito? Naisip niya, ito yung gusto niyang gawin, ito yung sasabihin niya. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Ito yung gusto niya sabihin sa pagbabalik niya. Pagbabalik niya doon sa tatay niya, ito yung sasabihin niya. Minememorize niya yung sasabihin niya. Sasabihin niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. So he got up. Sabi rito, di ba? Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin iyong anak dahil ako'y nagkasala, hindi lang sa Diyos, pati sa iyo. Yun yung niya. Yun yung gusto niya sabihin pagbalik niya sa kanyang tatay. At ano po nangyari? Nung papunta pa lang siya doon sa bahay nila, yung time na yon, ginawa niya, bumalik na siya sa kanyang tatay. At nung papunta pa lang siya, papunta na po siya ron. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. Nung tatay niya, nakita niya yung kanyang anak sa malayo pa lang na naglalakad pabalik. At dito, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son. Ginawa ng tatay, nung nakita niya yung anak na pabalik na, ginawa ng tatay, sinalubong niya to. Habang papalapit yung anak, sinalubong niya. At nung nakasalubong na niya, ginawa niya, niyakap niya na maigpit at hinalikan niya. Ganon yung ginawa ng tatay.
and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called son. Pero ano pong sabi ng tatay? Nagalit ba? Nagalit ba yung tatay? Pinagalitan pa siya doon sa mga ginawa niya, sa pagkuha niya doon sa kayamanan at nilustay niya. So hindi po, sabi ng tatay, sabi rito, but the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it in him. Put a ring on his finger and a sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let us feast and celebrate. Inutusan niya, inutusan niya yung isa sa mga tauhan niya, sabi niya, kumuha kayo ng robe at yung singsing, at ginawa po ng tatay, sinuot yung robe na to doon sa anak at yung singsing. At sabi pa niya, magkatay kayo ng matabang tupa. Sabi ron, and let have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Sabi niya, dahil itong aking anak na namatay ngayon ay muling nabuhay, nawala, sabi, he was lost and is found. So yun po yung sinabi ng tatay. So they began to celebrate. So ganun yung nangyaring senaryo. Nakita natin kung paano yung naging reaction ng tatay. Hindi niya sinisi, hindi niya pinagalitan, o hindi kung ano yung masamang sinabi ng tatay, kundi ang ginawa ng tatay, pinakita pa rin niya yung pagmamahal niya doon sa kanya anak, tinanggap pa rin niya yung anak niya na may pag-ibig. At dito sa story na to, makikita natin, yung matututunan natin dito is lesson from the parable of the prodigal son. Number 1, God's love is unconditional. Nakita natin yung unconditional love na pinakita ng Ama doon sa anak. Unconditional love. The second is true repentance lead to restoration. Kaya nakita natin kung paano yung nagrepent yung anak doon sa mga nagawa niya, sinabi niya, inadmit niya doon sa tatay na yung mga pagkakamali niya. So, kaya nagkaroon ng restoration. Yung anak, kumbaga, yung anak na yun na-restore yun dahil sa pinakitang pag-ibig ng tatay niya. Ganun po yung nangyayari po kapag po tayo nagkakaroon po ng ina-admit natin yung mga pagkakamali natin, ina-admit natin yung mga pagkukulang natin, nagkakaroon ng restoration sa life po natin through our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi nito na God's grace is greater than our favor. Tandaan po natin, yung biyaya po ng Diyos ay lagi pong higit sa mga pagkakamali natin, sa mga pagkukulang natin. Yes, nagkamali tayo, nagkulang tayo, nagkasala tayo, pero lagi po natin tandaan na higit ang biyaya ng Diyos. Higit po yung biyaya ng Diyos na tinanggap natin kaysa doon sa mga pagkakamali natin, sa mga pagkukulang natin. Sabi nga, when sin abound, grace abound much more. Amen? And then, we must extend God's love to others. Yun po yung dapat na matutunan natin. We must extend God's love to others. Kailangan yung love po na yun, nararamdaman po natin sa tatay natin, ma-extend po yun sa mga tao, ma-extend naman sa iba. Hindi lang po hanggang sa atin, kundi na-extend po yun, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. And lesson number 5, God always welcome to us back. Lagi po yun. God always welcome. Lagi pong ang Diyos ay nakahanda na tayo ay tanggapin. Ano man po yung pagkakamali natin, ano man yung pagkukulang natin, yung ating pong Diyos ay dahil po sa pag-ibig sa atin, lagi po siya nakahanda para po tayo ay tanggapin bilang mga anak niya. Kagaya po ng ginawa nung tatay doon sa kanyang anak na tinanggap niyang muli yung kanyang anak. Amen? So napakaganda po nito, pag-i-share po natin to, pag-i-share natin doon sa mga tao, paano po dapat sila ibahagi po natin yung pag-ibig ng Diyos at sa pagbalik po nila, sabihin natin na sila po ay mahal ng Diyos. Mahal po sila ng Diyos. Ang kailangan lang nila pagbalik loob sa Diyos dahil mahal sila ng Diyos. Amen? At handa silang tanggapin ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago para sa kanila. Amen. Sabi po rito, the danger of pride and self-righteousness. So yan po yung dapat na mawala, yung pride. Yan po yung pinaka hindi magandang mangyari, yung pride. Nakita natin yung anak, walang pride, hindi gumana yung pride. Walang pride doon na nangyari.
Kumbaga nandoon yung humbleness doon sa anak, sa pagbabalik niya doon sa kanyang tatay. So yun yung gusto pong mangyari po sa atin. We need to be humble before God. Humbleness before God. Pagiging humbleness po natin sa harapan ng Diyos. Amen. And God is always welcome to love us. Amen. So yun po yung story po ng The Prodigal Son na pag binasa po natin yan, pagka-time po tayo, basahin po natin, marami pong revelation na papakita po sa atin ng Diyos kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Kung paano po yung pag-ibig niya ay mararanasan natin through that story of the Prodigal Son. Amen. Amen. So that is the love in action. Kaya yung pag-ibig ng Diyos na meron tayo, pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin, kailangan may bahagi po natin ito with action, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Amen. Kasi sabi nga po natin sa katabi, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen. Mahal po natin sila sa pagmamahal ng ating Diyos. Amen. So yan po yung lagi natin sasabihin sa ating mga mahal sa buhay. Yan po yung sasabihin natin sa mga kapatid natin. Lagi po natin sabihin, I love you with the love of the Lord. Lagi po natin mahal sila dahil po sa pag-ibig ng Diyos na meron po tayo na naranasan natin. Amen. Let's pray. Maraming Diyos na dakila at makapangyarihan. Maraming salamat po aming Ama sa araw na ito. Salamat po na kami po ay sinamahan mo sa lahat po ng aming gawain sa araw na ito. At salamat po aming Ama sa munting mensahe mo na pinabot mo nga po sa amin. I believe, O God, na ang mga mensaheng ito, O Diyos, ay bagamat ito, O Diyos, ay hindi po narinig na iba namin mga kapatid na wala rito. Alam po namin, O God, na ang mga mensaheng ito, O Diyos, ay patuloy na kikilos sa kanilang mga buhay saan man po sila naroon. Salamat po aming Ama sa mga mensaheng ito na amin pong narinig na O Diyos, na ito po ay maging makapangyarihan sa aming mga buhay at ito po ay magamit namin sa aming araw-araw na buhay. Salamat po at patuloy sa araw na ito, O Diyos, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan. Salamat po aming Ama sa iyo po ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen. God bless you and God loves you.